Ito ang aking anak, pakinggan ninyo siya. Maligayang araw ng Miyerkules, kapanalig. Kapistahan ngayon ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon. Isinama ni Jesus sina Juan, Pedro at Jaime at umahon sa bundok para manalangin. At habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at puting-puting nagniningning ang kanyang damit. May dalawang lalaki ring nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias. Napakita sila sa kaluwalhatian at pinag-uusapan nila ang paglisan ni Jesus na malapit ng maganap sa Jerusalem. Antok na antok naman si Pedro at ang kanyang mga kasama. Pero pagkagising nila, nakita nila ang kanyang kaluwalhatian at ang dalawang lalaking nakatayong kasama niya. Nang papalayo na yon kay Jesus, sinabi ni Pedro sa kanya, "Guro, mabutit narito tayo. Gagawa kami ng 3 kubol. Isa sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya ng may ulap na lumimlim sa kanila. At natakot sila pagpasok nila sa ulap. At narinig mula sa ulap ang salitang ito, "Ito ang aking anak, ang hinirang, pakinggan ninyo siya." Pagkasalita ng tinig, nag-iisang nakita si Jesus. Nang mga araw na yon, sinarili nila ito at walang sinabi kanino man tungkol sa nakita nila. Napakalaking pagsubok para kay Jesus ang sasapitin niyang pagpapakasakit at kamatayan sa lungsod ng Jerusalem. Pagkatapos niyang mangaral sa madla at magpagaling sa mga may sakit sa loob ng 3 taon, humantong siya sa sangandaan ng kanyang buhay. Tatalikuran ba niya ang hamong ito o susuungin niya ng buo sa kanyang kalooban? Katatapos lamang niya magpahayag sa mga apostol tungkol sa sasapitin niyang pagpapakasakit at kamatayan. Dala-dala rin ni Jesus sa kanyang dibdib ang alalahanin ukol sa kanyang mga alagad. Sa kanyang pagpanaw sa mundo, paano haharapin ng kanyang mga apostol ang bukas? Mananatili ba silang mananampalataya sa Diyos o tuluyang magigiba ang kanilang pananalig sa Kanya? Umakyat sa bundok ng Tabor si Jesus at isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Ang bundok ay karaniwang lugar kung saan kinakatagpo ng Diyos ang kanyang bayan. Umakyat sa bundok si Moises para tanggapin ang 10 utos ng Diyos. Gayun din si Elias na umakyat sa bundok ng Horeb para tumanggap ng paggabay sa Diyos. Habang nananalangin si Jesus, biglang sumulpot sa kanyang magkabilang tabi sina Moises at Elias. Nakapwa matagal nang namatay. Hindi ba patunay ito na bagamat namatay ang tao sa mundo, nananatili naman silang buhay sa piling ng Diyos? Kinausap ni Moises at Elias si Jesus at malamang pinalakas nila ang loob ni Jesus at sinabi sa kanya na ang sasapitin niyang paghihirap ay hahantong sa tagumpay. Nagningning ang buong katawan ni Jesus pati na rin ang kanyang kasuotan. Kakaibang kaningningan ang napagmasdan ng mga apostol nang maalimpungatan sila mula sa mahimbing nilang tulog. Dito ipinapakita na si Jesus ang katuparan ni Moises na tagadala ng batas at ni Elias na pinakadakilang propeta. Hindi kapantay si Jesus ang 2 taong ito mula sa Biblia. Ayon sa tinig na narinig ng mga alagad, si Jesus ang kinalulugdang anak ng Diyos Ama. Hinikayat silang pakinggan siya. Ang kaningningan ni Jesus nang siya'y magbagong anyo ay hindi galing sa labas na liwanag kung hindi nagmula sa loob ng kanyang buong pagkatao habang kaugnay niya ang Ama sa pananalangin. Sa karaniwang salita, may sinasabi tayong aura of holiness kung tayo rin ay nananalangin. Napapansin din ng ating kapwa kung tayo'y nagkakaroon ng magandang pagbabago. Hindi ito praktisado o gawa-gawa lamang. Bumubukal ito sa tunay at tapat na ugnayan natin sa Diyos. Nagiging mahinahon tayo, banayad kumilos at malumanay magsalita.
Nataranta si Pedro at nais niyang magtayo ng 3 kubol. Ibig niyang manatili sa itaas ng bundok at patuloy na masilayan ang kaningningan ni Jesus. Gagabayan siya ni Jesus at tuturuan siya na huwag mahirati sa magandang pakiramdam at sa halip ay matutong harapin ang mga darating na pagsubok sa buhay. Isinama siya ni Jesus sa bundok, hindi lamang para ipakita ang kalwalhatian, kundi para bigyan siya ng lakas ng loob na harapin ang mga darating na pagsubok. Panginoon, salamat po at ipinasilip mo sa mga apostol ang iyong kalwalhatian na tagumpay. Panghawakan po nawa namin ito para ngayon pa lamang ay magkaroon na ng pagbabago ang aming pananaw sa mga pagsubok ng buhay. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Mahal na Birheng Maria, Ina ni Kristo at aming Ina, Ikaw ang pinakamatamis na bunga ng mapanligtas sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Iniakyat ka sa langit at doon ay inaawit ang awa ng Ama. Gayunpaman, kaagapay ka pa rin namin sa iyong makainang pagkalinga. O Maria, Ina ng Simbahan, iniakyat ka sa langit na ating tunay na tahanan at iniluklok bilang reyna sa kanang kamay ng iyong anak. Hinihiling namin ang iyong pamamagitan para sa mga pangangailangan ng aming bayan, nang ang bawat kagandahang loob ay pagpalain at palakasin, ang pananampalataya ay manariwa at mapagyaman, ang pag-asa ay patuloy na maging matatag at maliwanag, at ang pag-ibig ay muling mapukaw at manumbalik ang sigla. Kami ay nagsusumamo, gabayan mo po kami sa landas ng kabanalan. Maria, aming Ina, balutin mo ang lahat sa iyong pangangalaga at ilapit kami sa iyong minamahal na anak, si Jesucristong aming Panginoon. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.